Yung leader daw nakabili ng 2 kalabaw. Very ano yun, 'di ba? Saan siya nakakuha ng pambili ng kalabaw? Sa totoo lang po, yang mga pangakong ganyan kahit ba may bentahan sa eto tayo lang narito, tayong 1,500 lang na nakikinig. Sino po sa inyo nakabili na ng ano, ng bigas na ay sino po sa inyo na nakabili na ng bigas sa Kadiwa o kahit na anong produkto sa Kadiwa? Yung Kadiwa po, hindi naman po bawat palengke may Kadiwa center, eh. Swerte niyo kung malapit po kayo sa Kadiwa Center. Karamihan po sa Kadiwa Center, babiyahe ka pa papunta sa Kadiwa Center. Wala na ngang pera mga tao, eh, mamamasahe pa siya. Kung 2 kilo lang ang bibilhin mo, 'di ba, imagine niyo po 'to. Taga-probinsya po kayo, 2 kilo lang ang bigas na kaya kong bilhin, eh. Pupunta pa ako sa nilalakad ko lang hanggang palengke. Wala akong pamasahe, bibili ako ng 2 kilong bigas. Hanapin ko pa yung lintik na Kadiwa na yan kung saan ko makikita yan. Tapos sasabihin niyo na may nagbebenta sa Kadiwa. Hindi po yan realidad. Tama yan, eh. Ano ba reality? Meron naman sa Bulacan, hindi lang natin alam kung saan. Ako, halimbawa ako, nilalakad ko lang papunta ng palengke. O, bibili ako 2 kilo, mag-isa lang ako, eh. Bibili ako ng 2 kilo. Nilalakad ko lang. Hanapin ko pa yung Kadiwa para bumili lang din ng 2 kilo. Kung hindi mo rin lang kapitbahay ang Kadiwa, hindi ka makakatipid diyan. Sige. Basa tayo, basa. ₱1 lang diferensya. Good morning watching from Cyprus. Wala nga sa'min dito. Diyan lang po. Tapos pagmamalaki nila, yan, galit na naman. Nakita ko yung post ng mga ano, ng mga, may nagbebenta na ng bigas dito, galit na naman yung mga DDS. Bakit kami magagalit? Kung may kapitbahay kaming nagtitinda ng ₱20 na bigas, hindi ba ako bibili? Tatay Badong, ang tunay na may kasalanan bakit natalo ang alyansa si Tatay Digong. Pinadakip niya sarili niya sa ICC. Malamang ganyan pa mangyari. Si Tatay Digong pa lumabas kasi walang umaamin. Boss Bad sa Aklan, 5K ang bigayan pero kalahati lang ang binigay. Saka ang kulang nanalo na pero ang kulang nanalo na pero para sa kaalyado lang. Hindi sila mahigpit, eh, 'no? Hindi sila mahigpit. Ang dami po napamigay na pera. Wala rin, talo rin. Hindi ko kayang kainin yung ₱20 na rice, masyadong magastos dahil kailangan lechon ang ulam. Lechon, pang ₱55, ₱60 per kilo kahit tuyo, ulam, sarap kumain. Tatay Badong, kawawa naman si Kuya Will, malungkot sa pagkatalo, okey lang masaya naman tayo, natalo siya. Naninisi pa, eh. Ano yung sinabi ni Kuya Will? 'Pag kailangan niyo ng ano, artista pinanonood niyo, malibang, manonood ng sine, artista. 'Pag kinakailangan daw nila nalulungkot, manonood ng concert, artista. 'Pag tumakbo naman daw, gusto maglingkod, hindi niyo naman daw binoboto. Kuya Will, ikaw lang ang hindi binoto. Sa Bulacan nga, punta artista.
Artista gobernador namin, artista vice gov namin artista, eh. Kuya Will, ikaw lang ang sikat na artista na hindi binoto. Tama rin, 'di ba? Ako natatamaan ako ro'n, eh. Uy, congratulations, laglag na rin po yung ano, laglag na rin po yung, mga Makabayan Black. Wala na rin po yatang nanalo kahit isa. Kayo ba naman kayo ba naman wala na kayong gawin kundi awayin ng mga Duterte, sino pa boboto sa inyo? Binigyan kayo ng chance para maging congressman at congresswoman. Eh, wala kayong pinutak kundi atakehin si Duterte. Hindi naman kayo dating ganyan. Sa totoo lang, dati lahat yung mga makabayan, noon nung araw pa hindi pa sila mga congressman. Bayan bayan pa lang sila o kaya KMU o ano man yung organisasyon nila. Automatic yan ang inaatake niyo presidente, administrasyon, eh. Ngayon lang po nangyari na 'tong mga Makabayan Black ang inatake dating presidente pa rin. Ibang klase kayo, eh. Galit na galit ang mga tao kay Marcos, kung nakiatake kayo tignan. Boss Badong, yan si Tito Sotto ang sumisipsip ng wagas kay BBM. Eh, wala tayong magagawa, may mga automatic po, eh. Automatic ng boto yan, eh. Diyan nga ako takot na takot sa dalawa na yan, eh, 'di ba? Tito Sotto, Lacson, kasi mga automatic votes yan, eh. Baka marami sa mga Duterte supporters binoto pa rin yung mga yan. Mahal naman ng bigas, yan. Tama boss, dapat nag-upgrade siya ng Andro E. Kasi tignan niyo, sa Visayas, Mindanao, Ilyas na yung sinasayaw. Yung siya budots pa rin, eh. Isang taon na akong silent viewers, makapag-ingay na nga, watching from Dubai. Hello boss Badong A. Hello sa'yo, Knowing May. Pero nag-Ilyas si Padawan. May hangover kay Duterte Makabayan, Kabataan Party List laglag din. Yan nga, konti na lang ano natin, maraming pumasok. Yung Duterte Youth baka tatlong maging ano nun, eh. Boss Badong, nanalo raw si Nancy kasi nagkaroon ng black vote. Nanalo si Nancy Binay kasi may black voting sa Makati. Minandro Ogag kasi talaga yan si Disbard Gadon. Isa pa din yan si Gadon, meron sayad din. Tama ka boss Baz, tinambakan ng speaker Romualdez, kalaban niya. Teka, may Swerteng ni Romualdez, alam niyo sa totoo lang po, buti pina-disqualify niya, baka matulad siya kay Garcia ng Cebu. Kaya ako dapat ang tinakbunan ni Rama, Cebu ano na, eh, 'no, Cebu Governor na, eh. Tinambakan na ni Speaker Romualdez. ₱20 na ang bigas, ₱20 na lang ang 1/4. Ba't si Paduano, Sir Bads, nag-alias ta? Iba naman yun. Kasama siya ron sa mga ilan ba natira sa Quadcom? Sino-sino ba mga chairman nun? Si Paduano, di ba? Si Paduano, si Abante, si Fernandez, tatlo. Sino yung nakalusot? Sino isang chairman nila na nakalusot? Si Barbers. Tumakbo ba si Barbers? Tumakbo ba o pahinga muna? So, talo lahat ng Quadcom. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung mga chairman ng Quadcom. Hindi po, si Chua po iba,
Hindi po chairman si Akop, si Barbers po. Si Chua iba yun. May ibang committee si Chua eh. Si Chua yung exclusive siya kay Vice President eh. Si Luis To hindi siya chairman. Ang mga chairman si Paduano, si Abante, at saka si Barbers, at saka si Dan Fernandez. So yung apat na chairman, pahinga graduate. Tapos na nga. Alam niyo po, ito real talk yung mga sumisikat po sa Congress, sa House of Representatives, tumatakbo po sila na senador. Oh, 'di ba si dating mga congressman yan si Chis Escudero, etong si Subiri, mga congressman po yan eh. Ibig sabihin, hindi sila pinasikat ng pagiging quadcom nila. Si Barbers maaga niyang na-realize yan. Na hindi siya pinasikat hindi siya nag-aksaya ng pera. Tignan niyo po yung natirang chairman ng Quadcom. Iba po yung kay Chua, may sarili siyang committee. Solo niya yun eh. Siya lang yung chairman ng committee na yun eh. Yung committee na nag-imbestiga sa speech nung Valeriano. Nanatiling chairman si Lito Lapid ng Committee de Silencio. Committee on Good Governance. Kaya hindi siya kasama rin sa Quadcom. Lahat pala ng Quadcom graduate na. Ayan ang nahitan nyo. Kala nyo ikakasikat nyo Duterte ba naman banatan nyo? Ewan ko kung sumikat kayo. Napanood mo na yung kay Atty. Topacio, Tatay Badong. Hindi pa, ano ba yung sinabi? Ayun, hindi naman pala ako pinanood ni Topacio. May nagtanong lang na viewer natin. Bakit nanalo si Lapid? Si Lapid nga po, eto sa totoo lang, si Lapid po, lingid sa ating kaalaman, siya po ang pinaka-consistent na senador. Talagang yung trabaho niya bilang senador, ginampanan niya. Siya po ang chairman ng Committee de Silencio. Oo nga, May San Miguel. Ito May San Miguel Halimbawa, si Marcoleta, dating congressman yan, di ba? O sumikat siya, sumikat si Marcoleta, kakampi ng Duterte. Sumikat siya, pinagtatanggol niya si Sara Duterte. Di ba? O mas sumikat siya nung pinasaran nila yung ABS-CBN. Ibig sabihin, congressman siya, sumikat siya dahil dun sa mga paglapit niya sa mga Duterte. Sabi ni Duterte, ipapasaran niya ABS-CBN Ang tumupad nun si Marcoleta. Kaya ako naging fans ni Marcoleta. Hindi dahil sa kung ano pa man. Dahil dun. Congressman siya Ibig sabihin, yung ginawa ni Barbers hindi sapat para kunin siyang kandidato ng alyansa. Hindi sapat yung ginawa niya para i-consider siya na bilang senator candidate. Dami superstar Panay superstar yung kandidato nila Si Marcoleta, sapat na. yung kasikatan niya. Yung mga iba pa po. Yung katulad ng Makabayan Black, sumikat din yan di ba? Kababanat sa mga Duterte. Ngayon, laglag kayo lahat. Dehin Bokiki, technique si Pinuno, Boss Buds, kaya nanalo. Correct. Ako din, fans ako ni Marcoleta. Maganda ang prinsipyo niya, pangmasa. Sumikat naman mga taga-quad ko. Boss, bakit sa Cebu? Elias din ang sinasayaw pero talo po. Hindi, particular lang po yung kay Bong Revilla.
Kayo naman pati yung joke pinapatulan niyo na may nag-joke lang po, joke lang. Kailangan ko pa ba sabihin na joke lang yun? Kayo naman. Joke lang yun. Bayan nyo nga, sasabihin ko nga na eto joke. Kung hindi sana budot sa sinayaw ni Bong Revilla at nag-Ilya siya, panalo siya. O Ebat Adan, di ba? Ebat Adan. Ebat Adan pala, no? Kung Ebat Adan daw ang sinayaw ni Budot Revilla, baka nanalo siya. Joke yun. Baka na maningil na naman kayo. Sir, bakit po tahimik ang PDP? May laban naman po sila. Joke yan. O, yan iba hindi nakakaintindi. Mag-acting Vice Mayor si Rodrigo Duterte dito sa amin habang wala pa si Tatay Digong. Yan. Parang Duterte yun, kinampihan si mga Duterte kahit naninong niya si BBM, pero nanalo 3 seats pa ngayon. Correct. Hindi, yung salitan Duterte. Yun yung nagpanalo sa kanila. Kaya malaki po ang tsansa natin. Pag tinayo po natin yung kulto ni Digong, malaking tsansa po natin na makatatlong seat tayo. Kasi Digong kulto ni Digong. Paparegister ko na yan. Para magpapamember na lang kayo. Joke yan. Pikit mata, kagat labi dance ni Congressman Luis To Servas. Oh, yun na nagpanalo talaga kay Luis To. Kapisanan ng umaayaw sa trapo at oligarko. Election 2028, Honorable Alateris. Emily Martin Laila, di ba? Sir, nakapag-decide ka na sa acronym ng party list natin. Ayan, may maganda. Kapisanan ng umaayaw sa trapo at oligarko. Kulto ni Digong. Tama, kulto ni Digong party list. Pa-member sa po ako sa kulto ni Digong. Gimad Bobby. Sige po. Pag-iisipan natin yan.